Pakisabi sa katabi with pahangin, no? Hello. Naamoy mo ba? Naamoy niyo ba ang hininga ng inyong katabi? Anong amoy? Sarap, no? Masarap yung amoy. Amoy samgyupsal. O, nasaan na? Ang taong sa Diyos nakatalaga ay mabubuhay ng masagana. So ito na ang ating pangalawang Inter-3G. Ang Inter-3G ay ang ating service. Saan lahat ng Bible study ay magkasama. Worship together and we study the Word of God together. No? Ilang young people. So kahit konti lang tayo, I'm so happy na patuloy tayo nakapag-gather. Kahit ilan pa. Kahit konti lang tayo. Pakisabi sa katabi, huwag ka mawala ng pag-asa. Another, huwag ka mawawala ng gana. Baka dahil konti lang tayo, next Sunday, wala na yung katabi, no? Paki-encourage. Pa? Kaya ngayon, may tayo. Bago tayong recruit. No? Yung new recruit sa New Hope, ano kasi pinapagawa natin? Pinapasayaw ba natin? Ha? Ha? Pinapasayaw, no? Parang ang init. Ang taong sa Diyos nakatalaga ay mabubuhay ng masagana. Gusto bang maging masagana ang iyong buhay? Anong gusto mong maging masagana sa iyo ngayon? Gusto bang sagana sa line of 9 na grades? Gusto bang sagana sa pagkain? Sagana sa baon? Sagana sa kaibigan na mababait? Sagana sa kaibigang nanlilibre? No? Gusto mo yun, masagana sa kaibigan. Masagana sa ano pa kaya? Masagana sa pera? Sagana sa pag-aaral, laging nagtatagumpay, no? Gusto niyo yun? Ang susi lang niyan, kailangan anong action? Kailangan italaga mo ang iyong buhay sa Diyos. Pakitanong nga yung katabi, nakatalaga ka ba para kay Jesus? Pag sinabing nakatalaga, inialay mo ang iyong buhay. Naka-reserve ka para sa Panginoon. No? Reserve. Inoffer mo yung buhay mo sa Diyos. Lesson. Ang kondisyon lang yung buhay ay nakadepende saan? Sino ang may hawak at may kontrol? Siyempre, natural sa tao, gusto niya kontrolin ang kanyang buhay. Pero dapat bilang Kristiyano, alam natin yung katotohanan. Kailangan ang kumokontrol sa buhay natin, kailangan ko na naman mag-English? Okay na yan, hindi ako marunong mag-English. Kung sino ang may hawak at may kontrol. Example, sino yan? Kilala niya ba ito, LeBron James? Kilala niya si LeBron James. Ayan yung kita niya. Ang kita ni LeBron James sa buong isang taon ng year 2022 hanggang 2023, $44 million. Dollar, hindi peso. Tanong, pag ako yung nag-basketball, magkano kayo isasweldo nila sa akin? Magkano kayo ibabayad sa akin kapag ako yung kapag ako yung nag-basketball, kikitain ko kaya yan? Siguro kahit sa buong buhay ko, hindi ko kikitain yan. Bakit? Ako yung may hawak ng bola. Yung bola sa may ko, simpleng bola lang yun, mumurahin lang. At hindi ako kukunin ng mga coach. Hindi ako kukunin ng NBA. Baka kahit sa, ligang barangay, baka hindi pa ako makuha doon. Dahil hindi ako marunong pawak ng bola. Pero si LeBron, magaling sa bola. Ano ibig sabihin?
Nakadepende kanino. Kapag si Lebron yung mawak ng bola, milyones. Pag si Kuya Long ang naghawak ng bola, baka hindi pa ako panoorin. Wala. Depende kung nakanino yung bola. Sino to? Ito yung kinita ni Pacquiao. Halimbawa, kay Mayweather, Floyd Mayweather, nung naglaban sila, $120 million. Mas mataas pa kaysa kay Lebron. Kay Lebron, di ba, 44 lang? Anong gamit ni Pacquiao na pang sa sports niya? Gloves. Pag ako kaya yung nag-gloves, nakipagsuntukan ako, magkano kaya ibabayad sa akin? Ma-hospital pa ako, na ako ba magbabayad? Pero pag si Pacquiao ang may hawak ng gloves, milyones, kita. Anong ibig sabihin? Kung sino yung humahawak. Kung sino yung kumokontrol. Amen? Sinong kumain na dyan? Chicken Joy with rice, gravy, and drinks. With banana pie na free. 109 pesos. Dalawang Chicken Joy with rice, drinks, and free banana pie, magkano? 190. Kapag kayo yung nagluto ng Chicken Joy, rice, tsaka bumili kayong soft drinks, magkano niya may bebenta kaya? Baka hingiin na lang sa inyo, di ba? Kapag sa Jollibee, yung manok, nagmamahal. Pero kung ibang tao yung magluluto, umurahin lang. Pinakamura, 13? 13. Sabi natin, 20. 20 yung manok na pinakamura sa... 20 na. Rice, magkano? 20. Soft drink, magkano? 20. Mga 60 or 70 lang. Pero nung napunta na siya sa Jollibee, naging magkano? 109. Anong ibig sabihin? Depende kung sino yung nagluluto. Same with life. Sino yung kumokontrol ng buhay mo? Gusto mo bang maging mas matagumpay ka? Kapag ikaw ang may hawak ng buhay mo, limitado ka lang. Umurahin lang yung kaya mo. Pero kapag si Lord yung humawak sa buhay mo, mas malayo mararating. Itanong yung katabi, gusto mo yon? Mindset. Importante kung sino yung humahawak. Kasi pag yung humawak hindi marunong, kaya huwag ka dapat nagpapa-holding hands doon sa hindi marunong. Di ba? Piliin mong nag-holding hands yung kaya kang dalhin. Yung kaya kang ipaglaban. Yung kaya kang intindihin. Yung kaya kang suportahan. Yung kaya kang i-motivate. Kasi importante kung sinong kumokontrol tumahawak sa'yo. Pag ang humawak sa'yo, hindi marunong, lagpak ka. Ba? Saan natin nakuha yan? Numbers 7:1. Sabi, when Moses finished setting up the tabernacle, he anointed and consecrated it and all its furnishings. He also anointed and consecrated the altar and its... Ano yung tabernacle? Sa mga Israelite, yan lang naman yung parang simbahan. Ang tawag sa simbahan ng mga Israelita, tabernacle. Anong ginawa niya nung natapos yung simbahan? Sabi, natapos daw lahat. Finish setting up. Tapos na lahat. Pati lahat ng gamit, tapos na. Yung church ba natin, tapos na? I can say, tapos na yung church natin. Kaya kailangan, consecrate. Sa Tagalog yung consecrate, italaga. Alay. I-reserve para sa Panginoon.
Yun ang unang-unang ginawa ni Moises. Natapos na yung church nila. I-reserve, inialay sa Panginoon. So, anong direction natin? Buhay natin, kailangan nating ialay din. Tanong, anong iaalay mo ngayon 2024 para kay Lord? Handa ka bang ialay yung every Sunday? Handa ka bang ialay yung Bible study para sa Kanya? Handa ka bang mag-alay ng oras para sa Kanya? Sana, amen, no? Sabi ng Bible, tatapos yung church, hindi naman tayo pwede magtayo ng kanya-kanyang church, di ba? So, anong itatayo natin? Yung sarili nating paglilingkod sa Panginoon. Ano yung mga yun? Yung pagsisimba, o Bible study, pwedeng manalangin, basa ka ng salita ng Diyos, may time ka, di ba? Yun ang kailangan italaga natin sa Diyos. Reserve dapat. Kahit busy ka, gawin mo. What is consecration? Anong meaning niyan? Number 1, the act of dedicating yourself to the service and worship. Nagsimba ka ng Sunday, Bible study ka, attend ka ng practice ng music. You are dedicating yourself. Kinonsecrate mo yung sarili mo. Yun na lang, maraming young people dito. Serve tuwing Sunday. Kinonsecrate nyo or tinalaga nyo ang inyong sarili para sa Panginoon. Kapag meaning ng consecration, to make holy or... The number 1, example dyan yung mga pari, pastor na katulad. 1 week pa lang ako natawag na pastor, hindi na ako sanay. Sanay pa, kuya pa rin yung parang gusto ko. Yung pagiging leader, no? Ibig sabihin yan, itinalaga mo rin ang sarili mo para sa Diyos. For a higher purpose. Ano yung higher purpose? Lahat ng tao nag-aaral. Lahat ng tao nagtatrabaho. Lahat ng tao, nakikipagkaibigan, nag-aasawa. General purpose yun ng mundo. Ano yung higher purpose? Mag-soul win ka. Yun ang higher purpose. Pag ipakilala mo ang Panginoon, mga kaibigan mo, sa pamilya mo, that's a higher purpose. Hindi lahat ng tao ginagawa yun. Huh? Yung naglilingkod ka sa ibang tao, hindi lahat ng tao ginagawa yun. Yun ang higher purpose. As a church, pag naging leader ka, itinatalaga mo yung sarili mo sa higher purpose. Pag nag-music team ka, itinatalaga mo ang sarili mo. Lahat ba ng tao nagsisimba tuwing linggo? Kapag nagsimba ka tuwing linggo, you are dedicating yourself to a higher purpose. O nagsimba ka na ng umaga, nag-attend ka pa ng Inter-Triji Youth Fellowship. Sobrang taas na talaga, kakaibang purpose yan. Paghapon ka na sa church. Pero alam mo, blessed ka. Bakit? That's a higher purpose. Sabi sa katabi, magandang purpose mo. Mabe-bless ka. Association with the sacred. Ang sagrado. Ang Bible, sagrado yan. Kapag nagbabasa ka ng Bible, yung sarili mo, inilalapit mo sa isang sagradong bagay. Kikinig ka ng sermon. Sermon galing sa Word of God. Word of God is a sacred thing. Hindi lang, di ba? Dumating ka sa church, Sunday, you are consecrated. Sabihin, nagpapahawak ka. Papakontrol ka sa Panginoon. Exodus 25:8-9, bakit itinalaga ni Moises tabernacle, yung church, para sa Panginoon? The first place, ang nagsabi, sino? Sino ang nag-utos kay Moises na gumawa ng tabernacle? Si God mismo. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them.
Anong gusto ng Panginoon? Sabi niya, and I will dwell among. Sinabing dwell, ano? Mamumuhay ang Panginoon kasama kita. Iba yung buhay na kasama ang Diyos, iba yung buhay na wala ang Diyos. Gusto mo sa buhay, mag-isa o may kasama ka? Kahit sa banyo minsan, pag madilim, banyo ka mag-isa pag madilim? Yung banyo, ha? Nagpapasama ka. Bakit? Tatakot ka. Maganda may kasama sa. Kung si Lord pa yung kasama mo. Ibang kasama si Lord. Kapag si Lord kasama mo, yung blessing, sumasama din. Yung tagumpay, lumalapit din. Huh? Yung happiness, papalapit din. Namamagnet. Si Lord kasi magnet. Kailan daw maninirahan ang Panginoon kasama nila? Kapag, Kapag meron ng sanctuary. Gusto mo bang manahan si Lord sa buhay mo? Gusto mo ba? Kapag tanong katabi, gusto mo ba? Para manahan si Lord sa buhay natin, ang kondisyon dapat merong sanctuary. Pag tanongin katabi, meron ka bang sanctuary? Spiritually, ang sanctuary, anong ibig sabihin yan? Meron kang oras para maglingkod sa Panginoon. Hindi ka pwede mag-expect ng blessings kay Lord kung wala kang oras tuwing Sunday para magsimba. Wala kang oras mag-Bible study. Amen ba? Maninirahan lang si Lord sa buhay mo, may oras ka para sa Kanya. Kung iaalay mo yung buhay mo sa Kanya. Ang people, napakapalad nyo. Meron kayong time ngayong Sunday para maglingkod. And dahil naglilingkod kayo kay Lord, muhay si Lord sa inyong buhay. Sino ito? Imagine, sino kaya to? Ay, ang galing! Si Samson. Si Samson, inialay niya yung kanyang sarili para sa Panginoon. Ni-reserve niya, dinedicate niya. Paano? Hindi siya nagpapaputol ng buhok para sa Diyos. Yun ang kanyang, ano ba yun? Panata. Panata. Sabi niya, Lord, panata ko po, hindi ako magpapaputol ng buhok para sa'yo. Mahaba yung buhok niyan. Hindi rin siya umiinom ng alak. Hindi siya tumitikim ng alak. Panata niya yung dalawa na yun. Dahil sa panata niyang yon, siya din ang pinili ng Diyos para maging tagapagligtas ng Israel. Sa isang pagkakataon, may mga kaaway, last na yan, nahuli na siya dyan. Kasi si Delilah, traidor Pero yung last na yan, kahit nahuli siya, may isang building na malaki, nandun lahat ng kalaban na nakahuli sa kanya, may 2 poste na malaki, inubos niya yung natitira niyang lakas. Nasa mga 2,000 yung nasa loob ng building. Inulak niya yung 2 poste. O kung natomba yung poste, ano mangyari sa building? Guguho. Lahat ng kaaway doon, patay. No? Building, gumuho dahil sa kanya. At anong katabi, gusto mo yon? Gusto mo yung malakas ka sa teacher mo. Malakas ka sa kaklase mo. Malakas kang mag-aral. Malakas kang mag-yat. Siyempre, marami kang ginagawa bilang estudyante. May lakas ka pa rin. Yun ang lakas na galing kay Lord. Kahit maraming ginagawa sabay-sabay, nakakayanan mo. Kung mo ng ganun lakas, kay Lord lang magagamit. Kahit pagod ka, kinakaya mo lahat. Anong pinagkaiba ng tao sa hayop? Number 1, isip.
Pero dito may makikita pa tayo. Genesis 1:24 sabi, and God said, nagsalita lang ang Diyos, at ano nangyari? Lahat ng hayop, nabuo. Pero tingnan nyo yung tao, paano ginawa? Genesis 2:7. Then the Lord God formed a man from the dust. Ito yung account ng Genesis, no? Ang sabi, nung sa hayop, nagsalita lang ang Diyos. Ito yung pinagkaiba ng tao sa hayop. Yung hayop, nagsalita lang ang Diyos nung sila'y binuo. Pero yung tao, nung binuo siya, paano? Ginamit yung kamay. Direct. Hands-on. Sinong mas malang ng Diyos ngayon? Hayop o tao? Tao. Gusto ni Lord maging hands-on sa buhay mo. Bakit? Ganda yung plano ni Lord. Kaya sabi sa katabi, magandang plano si Lord sa buhay mo. That is why, ang sabi kay Moises, consecrate, dedicate mo sarili yung tabernacle. Tayo, wala tayong tabernacle na kanya-kanya. Buhay natin ang ating tabernacle. Nais pumasok ni Lord sa buhay mo. Bakit? Paano natin nasabi yan? Sabi niya sa mga Israelita, magtayo kayo ng simbahan. Ba't gusto ni Lord magtayo tayo ng simbahan? Nais niyang manahan sa. Kasi, may magandang plano sila para sa'yo. Sabi sa katabi, magandang plano ni Lord para sa'yo. Kaya, papasukin mo si Lord sa buhay mo ngayong 2024. Amen? Sana, young people, patuloy niyo papasukin si Lord. Bigyan niyo ng oras si Lord. Kahit ilang oras lang sa isang linggo. Hayaan niyong kontrolin niya kayo. Kasi, kung sino yung umahawak, nag-iiba yung value eh. Diba? Pag kung sino-sino, kung ano-anong pinapasok mo sa buhay mo, pagtanong ka ngayong katabi, anong pinapasok mo sa buhay mo ngayon? Napasok ko yung crush ko. King kami. Naasa niya ako. Taktan ako. Press ako. Ba't mo kasi pinapasok? Kasi ginulo lang yung buhay mo. Pag isabi sa katabi, wag kung sino-sino pinapasok mo kasi. Napasok mo yung ML sa buhay mo. Social media, Facebook. Ngayon, marami kang project. Kaso mahilig kang manood. Paano mo matapos yung project mo kung puro ka Facebook? Pinapasok mo kasi, yan tuloy. Nagulo yung buhay mo. Kaya young people, huwag kung sino-sino kung ano na yung pinapasok sa buhay. Number 1 na kailangang papasokin nyo sa buhay nyo ngayon 2024. Kahit sa akin, sa buhay ko, gusto kong pumasok si Christ lang. Si Lord. Bakit? Pag si Lord ang kumontrol ng buhay, mataas yung value mo. Yung tagumpay na papalapit sa mas lumalakas ka. Huh? Mas dumadaming tao yung pwedeng tumulong. Kaya sana this year, 2024, gagawin natin. Title. Italaga natin ang ating buhay. No? Young people. So blessed, nandito kayo this afternoon. Patunay na part ng oras nyo, itinatalaga nyo, i-reserve nyo para kay Jesus. Dahil dyan, for your life, never be the same. King David, bago siya naging hari, ano siya? Siyang pastol. Nag-aalaga ng kambing, tupa.
O, tas naging hari, grabe naman. Ako din. Yung kasing grade 12 teacher kasi ako, yung floor namin ay fourth floor. Fourth floor yung room ko. Sa baba nun, pinaka first floor, may mga naghahalo ng semento ng daan at saka bakod. Titingnan ko sila. Tapos nandito yung mga estudyante ko, yan. Sabi ko, narinig naman nila yung mga nagpapala eh. Sabi ko, alam niyo ba, 10 years ago, ako yan yung mga yan. Naghahalo lang din ako ng semento. Buhat lang din ako ng bato, buhangin. Marumi yung trabaho, kaya sabi ko, tingnan niyo yung mukha ko. Mukha na ring semento ako. So yun, 10 years ago, naghahalo lang ako ng worker ako. But within that 10 years, nagdesisyon akong maglingkod sa Panginoon. Talaga ang aking buhay. Ano na ako ngayon? Ito na akong teacher. Malayo na ba yung narating ko? Malayo-layo na rin. Nabibili na rin ako na, dati gusto ko, hindi ko mabili. Ngayon, pag ginusto ko, bibili ko, basta ipon muna. Pag sabi sa katabi, gusto mo yon? Italaga mo ang iyong buhay sa kasi nakadepende kanino. Sino yung may hawak. Hinawakan mo yung buhay mo, mahina ka. Pero pag si Lord ang umawak ng buhay mo, tatagom.